Tatlong international import at tatlong African recruit ang tangan na lineup ng Qatar kontra Gilas. Mukhang mapapalaban ang ating national team. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Mamaya ay magaganap na ang pinakaunang laban ng ating national team para sa pocket tournament nila sa Qatar. Ito nga ay sa second Doha International Cup. At ang inaakala nating simpleng training camp lamang ay mukhang magbibigay ng mabigat na kompetisyon para sa ating national team. Dahil bawat kupunan nakasali dito ay talaga namang may tangan na matinding lineup para sa kampyonato. Tulad ng Gilas ay dumating na nga sa Qatar ang national team ng Egypt na inaasahang magiging team to beat. At ang national team ng Lebanon na wala mang Wael Arakji ay mas marami namang Lebanese national team players ang bumubuo dito at present din dito ang kanilang veteranong import. Pero mukhang hindi lang ang Egypt at Lebanon ang magbibigay ng hard time para sa tournament na ito sa ating national team dahil ang mismong host team na Qatar ay may dalang mabigat na lineup na tiyak na magpapahirap hindi lang sa Gilas kundi pati na rin sa Egypt at Lebanon. Dahil sa tangan na lineup ng Qatar para sa pocket tournament na ito ay binubuo lang naman ng tatlong international import at tatlong questionabling mga African players. Yes, kilala ang Qatar sa mga team sa mundo na talaga namang naglalagay o kumukuha ng mga foreign players na ginagawang mga locals sa kanilang national team. Naging mapangabuso nga mga ito sa ilang mga buta sa rules ng FIBA. Tulad na lamang ng rules na kapag ang isang malalaro ay naglalaro na sa isang bansa bago siya mag 17 years old ay may kukonsidera na ito as a local. Dahil sa butas na rules na ito ng FIBA ay maraming mga malalaro ang Qatar na talaga namang questionable ang itsura. Kung taga Qatar nga ba talaga ang mga ito? Dahil nga yata sa mga ito kung bakit biglang humigpit ang FIBA sa mga malalaro na may dual citizen at nabuo ang Hagop Rule na numero unong naapektuhan ay tayo. Kaya ngayon ang ilang mga overseas player natin na totoong may dugong Pinoy ay hindi makalaro sa local player para sa ating national team. Kahit pa nga gustong gusto ng mga ito. Yan nga ang matagal nang ipinaglalaban ng SBP at ng kampo ng NBA Utah Jazz guard na si Jordan Clarkson na kung saan ay nauwi lang sa wala na naging isang import pa rin na hindi dapat sa sarili nitong bansa. At ngayon tulad noon ay ito na naman ang Qatar sa pag-feed nila ng mga foreign players sa kanilang national team dito sa Doha Cup. Kamakailan ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka. Kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Lang ay nilabas nga ng Qatar national team ang kanilang mga malalaro na sasagupa sa Pilipinas, Egypt at Lebanon this pocket tournament. At dito'y makikita ang malaking diferensya. Tangan ng lineup na ito ang tatlong foreign players. Ang una na nga dito ay ang 6'11" European center na si Alen Hadjibegovic. Sunod ay ang 6'9" center forward na si Tyler Harris na kapatid ng batikang NBA player na si Tobias Harris. Ang huli ay ang 6'1" American guard na si Mike Lewis. Sa isang standard team sa FIBA ay dapat meron lang bawat kupunan ay isang naturalized player o import. Kaya ang magkaroon ng dalawa o higit pa ay dapat bawal na. Pero tila hindi dyan nagtatapos ang foreign players domination ng mga Qatari. Dahil maliban sa tatlong foreign players na mga yan ay mayroon pang tatlong manlalaro mga ito na tila recruit lamang sa Qatar. Ang una ay ang 6'6" forward na si Mohamed Abasher. Sunod ay ang 6'6" forward din na si Bobo Magasa. At ang huli ay ang 6'5" small forward na si Babacar Diang. Dahil sa mga malalarong ito ay tiyak na mas mabubus ang lineup ng Qatar kontra sa ating national team. Huling beses na nakaharap natin ang Qatar ay noong 19th Asian Games kung saan ay wala pa yung Tyler Harris at Mike Lewis. Magkakaalaman sa aktwal na laban kung kakayanin ba muli ng Gilas ang Qatar team na ito na tumalo sa Iran at tinambakan ng India. Abangan natin ang magiging laban ng Qatar at Gilas mamayang madaling araw 1:30 AM oras dito sa Pilipinas.